natatapos ang problemang dulot ng walang humpay na pag-ulan at pagbaha. Sa ibang lugar, kinatatakutan na rin ang pagkalat ng sakit na leptospirosis. Nakataas ang Code Blue Alert sa lahat ng government hospital sa Metro Manila dahil sa paglobo ng mga kaso ng leptospirosis. Naka-red alert na ang Provincial Health Office ng Pangasinan dahil sa pagdami ng kaso ng leptospirosis. Hindi sa paghupa ng baha natatapos ang perwisyong dulot ng patuloy na pag-ulan dito sa ating bansa. Dahil ngayong panahon ng pagbaha, isa na naman nakababaha ng sakit ang kumitil sa marami nating kababayan, ang leptospirosis. Sama-sama nating busisiin ang sakit na leptospirosis, ang kalagayan ng mga naging biktima nito at ang mga hakbang na isinasagawa ng gobyerno upang matugunan ang pangangailangang pangulusugan nating mga Pilipino. Yuri Kate Posadas, Charlie Mincaya, Serene Elizalde, and this is The Aftermath. Upang masubukan ang kaalaman ng publiko tungkol sa sakit na leptospirosis, nagtanong-tanong kami sa ilang individual at ito ang aming mga nakalap. Leptospirosis, yun yung sa ihi ng daga, di ba? Saka pag nahalo sa sa paa. Tapos yung mga open wounds pag napasukan nun, yun doon ang sakit. Alam ko yun sa daga, sa ihi ng daga pagka sa paa. Pag may open wound sa paa, yung ihi na yun, papasok na yun ang leptospirosis. Leptospirosis, sakit siya na nakukuha sa dumi ng daga. Actually, common siya kapag nagkakaroon ng mga baha. Alam ko na sa leptospirosis is yung nakukuha sa baha dahil ng ihi ng daga. Lalo na pag may sugat ka. Nagtungo kami sa Meralco Corporate Wellness Center sa Ortigas upang humingi ng kaalaman mula sa eksperto kung ano ba talaga ang sakit na leptospirosis, kung saan ito nakukuha, ang mga simptomas nito, ang gamutan, at ang kahandaan ng ating gobyerno sa mga ganitong sakuna. Ano po ang leptospirosis? Okay, so yung leptospirosis kasi ganito siya. Ang nagdadala ng sakit na leptospirosis is yung daga. Pwede rin daga, kung hindi daga sa ibang mga animals, sa farm. Yan sila. Pero usually, nakikita ito sa urine. So, ano yung nakikita sa urine? Yung bacteria na tinatawag natin. Ang tawag is Leptospira interrogans. So, yun siya. Pag pumasok siya sa open wound mo, sa mucous membrane, or naligo ka, nakanganga ka, nasubok mo yung tubig, o yung pumasok sa mata mo, yun yung point of entry ng leptospirosis natin. So, definitely, sakit ito na binibigay ng daga, na nakukuha sa ihi ng daga o sa dumi ng daga. So, ano po yung symptoms kapag tinamaan ka ng sakit na leptospirosis? Okay. Dalawa kasi ang stage niyan eh. So, may tinatawag tayong anicteric at saka icteric. So, mas maganda sa anicteric ka kasi 3 to 7 days lumalabas yung mga senyales na yon. Kunyari, lumabas ka sa bahay, naglakad ka sa isang lugar na may baha o maputik sa bukid, tapos may sugat yung paa mo or may open ka, any open parts sa skin mo, pag pumasok yung bacteria na yun doon, magde-develop siya within 3 to 7 days. So, ano yung mararamdaman mo? Unang-una, common sa lahat ng signs of infection is fever. Nalagnat. Ang lagnat nito, mababa patas ng pataas. Tapos, masakit yung mga kasukasuan, yung mga joints, buto-buto natin, muscles. Tawag natin yung myalgia. May headache. So, pagka nakaramdam ka ng ganun, most probably isipin mo, baka nagkaroon ako leptospirosis. Kung alam mo. Pero kung yung mga tao na hindi pa aware sa sakit na ganun, parang wala lang, sabi nila, ay, umulan lang, sa panahon, kaya kami nagkaroon ng ganito. So, parang sumatotal, ang makaramdaman mo, flu-like symptoms, parang may trangkaso ka. O tinatrangkaso ka, pero yun na pala siya. Kaya usually ginagawa lang sa hospital, tinatanong ka kung saan ka nagpunta, kasi yung trangkaso kasi maraming pwede mong i-associate na sakit.
So pag nalaman ng doctor, ng healthcare professional na lumusong ka sa baha, sa putik, napadaan ka doon, kasi moist soil kasi isa rin doon sa breeding ground nila. So therefore, yun, mali-develop na yung mga flu-like symptoms na yun. Yung isa naman, we call that icteric. Yung anicteric, yung A sa medical field, absence. Ito naman, wala kang nakikita sa mata, sa balat mo. So, pag sabing icteric, meron nakikita senyales o simptomas, nakita agad sa mata mo. So, yung mata mo, minsan nagkakaroon ng orange color, yung balat mo, kasi ibig sabihin nito, affected na yung kidneys o renal system, pati yung liver ng pasyente. Pero pinaka nakakatakot dun sa icteric phase na symptom na tinatawag natin is may involvement na ng renal system o yung bato o yung kidneys na tinatawag natin. So, yung balat mo nag-iba na yung kulay, naninilaw, tapos pag napabayaan pa yon, renal failure. Kaya karami ng pasyente na pumunta sa icteric phase, hindi nagamot. Kunyari, anicteric, di ba? Anicteric yun yung first sign na doon pala lumabas na yung mga trangkaso pagkatapos ma-expose sa baha o sa putik. Pag naramdaman mo na, nag-take ka ng gamot, matitreat ka. Pero kung pinabayaan mo siya ng 3 days after pa na pinabayaan siya, pwede na siya pumunta sa icteric. Yung icteric, makikita mo yung mata ng pasyente, nagiging orange, yung puti, nagiging orange, yung balat, naninilaw. So, ibig sabihin nito, hindi HEPA yun. Tingnan mo yung mata. Kasi kung yung white na mata natin is dilaw, HEPA. Pero kung orange siya, alam mo na icteric na yon. Yun ang tinatawag Wales syndrome. Kaya ibang tawag sa leptospirosis is Wales disease. Kung gusto mong itago sa pasyente, ay may leptospirosis ka, pwede mo sabing Wales disease, W-E-I-L''S. Yun siya. Ang mangyayari sa'yo doon sa pasyente nga, affected na yung renal system mo, renal mo, kidneys, babagsak siya, dinadialysis. So, yun na. Pagka nakasurvive siya doon, good, may lifetime immunity. Dalawa lang pupuntahan no, recovery or death. So, pag na-recover siya doon, okay na, may immunity. Or, pinaka-sad part, mamamatay siya. So, paano po yung gamutan nun? Gano'n po katagal? Sabihin natin kunyari, meron tayong mga treatment dyan preventive aspect tayo. May tinatawag na pre-exposure. Wala yun. Ibig sabihin ng pre-exposure, katulad ngayon, umulan, ay babaha, inom na ko kaagad. So, hindi siya effective. Usually, bibigay tayo yung treatment is post-exposure. Meaning to say, post-exposure, lumusong ka na sa baha, pagdating mo sa bahay, may sugat ka o wala kang sugat, basta lumusong ka sa baha, stagnant water, inom ka kagad ng doxycycline, 200 mg ang nire-recommend natin. So, inom ka lang, initial dose mo lang yun, preventive lang yun. Wala na siya kagad. Solve na siya. Pero kung halimbawa may sugat ka sa paa o any part na may sugat na pasok ng tubig pa o anything na contaminated ng urine ng daga, doon, ang treatment mo, sunod-sunod siya for 7 days. Hindi mga naka-hospital. Yun yung hindi na kailangan i-hospital. Pero since yung mga taong may kaya, nagpapa-hospital. Pero pag wala naman pang hindi afford na magpa-hospital, pag sa health center, in-advise na lang sila na uminom ng doxycycline. Yun lang naman yung preventive aspect doon sa doxycycline. Ang problema sa doxycycline is may mga contraindication. Meaning to say, hindi siya pwedeng inumin nung basa-basa sinuman. Halimbawa, may sakit ka sa kidneys, hindi pwede yon. So, bago ka uminom, sabi mo sa doktor na, Doc, may problema yata ako sa atay, may problema ako sa bato. So, maghahanap na ibang gamot na hindi delikado o makaka-harm doon sa kidneys mo or sa liver mo. Next naman, sa 8 years old and below, hindi rin pwede yung doxycycline kasi yung ngipin naman ng bata pwedeng mag-yellow ang color. Permanent na yon, discoloration. Pero walang abnormalities yun, permanent lang, side effect lang siya. Pero sa 8 years old and below, yellowish ang ngipin niya or magiging grayish, either of the two. Tapos, pag allergy ka sa penicillin, hindi rin pwedeng doxycycline. So in your opinion po, meron po bang enough facilities yung mga public hospitals? Yes, we have. Yung mga government hospitals naman kasi, alam naman nila na ganyan, na pagka yung mga season kasi trending yan alam nila pag rainy season, doon lumalabas yung sakit. So, prepared na yan lahat, whether government or private hospitals. Like what had happened last time, yung Habagat. Di ba sa Habagat? Well-informed na lahat ng government hospitals. Yan, nakaprepare na sila sa stocks of supplies of medicine. So, yun, kaya sa DOH parts, talagang prepared na sila doon sa ganyang sakit. Handa na sila. Kasi handa na tayo actually kasi na-experience na natin yan Like for example, October of last year, bumababa yung cases ng
ng leptospirosis. Kaya ibig sabihin nito, it only shows na effective in health programs ng mga government natin, ng mga local government, ng government organization, and even non-government organization. So, magkano po yung inaabot ng expenses ng patients? Kung sa hospital, syempre, medyo mataas kasi magbabayad ka ng hospital bill, may mga IV fluids, singswero, gamot. So, depende kasi. Pagka naman sa home-based ang treatment mo, binaresetahan ka ng doxycycline. So, usually ang doxy pag nasa generic stores, umabot ng mga 8 pesos to 10 pesos. Pag branded talaga, 40 to 70 pesos. So, mura lang ang treatment natin doon. Kung mag-iinom ka lang sa bahay, sabihin natin, kunyari, 70 times 7 days, that's 490 kulang-kulang. So, 500 siya. Kung sa hospital, 1,000. So, ano po yung mga alam yung government programs or mga subsidies para sa mga pinamakin? Okay. So, meron tayong mga RHUs, yung Rural Health Units or Barangay Health Station, wherein kung meron siyang stock o supply ng gamot, they give it for free sa mga constituents nila. It's for free. So, yun yung sa government natin naman, sa Department of Health. Kasi meron tayong tinatawag na Republic Act 7160, yung local government code, kung saan hindi na masyado ng Department of Health. Kasi silang national eh. So, meron tayong mga local governments na yung mga mayor, merong fund para sa mga ganong condition. So, lahat ng health center sa atin, kailangan available yung mga essential drugs and medicine. So, meron na talaga naka-stock. Ngayon, kung halimbawang wala, nire-refer nila to sa hospital kung saan mas mura ang binibili. So, yun siya. So, kumbaga instead of buying ng isang gamot na mamahalin, pag bumili ka sa kanila, galing ka sa health center, ni-refer ka sa government hospital, bibili ka pero very reasonable yung price na sa market 40 to 70 pesos, sa kanila 15 to 20 lang. So, almost half yung sinasagot ng government, para support ng government. Ayon sa mga datos mula sa Department of Health, tumaas ang bilang ng kaso ng leptospirosis dito sa bansa. Nagkaroon kami ng pagkakataong makapanayam ang isang abogado upang bigyan linaw kung ano bang mga batas ang mayroon tayo ngayon para sa kalusugan ng publiko. The Constitution enshrines that the government, the state, recognize health and protect the health of its. I don't memorize the exact wording of Constitution. It's in Article 2. You can check that out. Article 2, the section of the Constitution. There's a whole statement of a declaration of principles and state policies, and one of those state policies is health. But hindi ko alam kung public. I suppose it's public health. But Article 2 is only Article 2 is only a declaration of principles and state policies. It is not. It needs an enabling law for it to, for its purpose, for it to, to hold ground or hold water. So what are laws that promote public health? Number one is we have SSS, PhilHealth, there's a lot. There's a law that prohibits hospitals from denying emergency cases. Pag may rush sa hospital tapos walang pambayad, they can say no, especially if it's life and death situation. Tapos there's a law that prohibits the detention of a patient who cannot pay. For example, a patient was admitted for days in a hospital, and then when it's time for him to check out or to go out, wala siyang pambayad, you cannot detain that. Hindi na pwede pinagbabaw yan. And of course, there are maternity laws,
And it's connected with labor law. An example of that, if a mother gets pregnant, she should be allowed leave, which I think SSS will pay. Leave with pay na yun. I think it's 30 days after and 30 days before. Makababahala ang sakit na leptospirosis. Kaya naman, hindi ito dapat isinasawalang bahala na lamang. Maging maingat tayo lalo na tuwing panahon ng tag-ulan. Kamakailan lang ay pinagmalaki ng ating Pangulong Aquino sa kaniyang SONA ang mga reforma ukol sa isyong pangkalusugan ng ating bansa. Ramdaman natin ang mga ito o hindi, napag-alaman natin na mayroon pa rin tayong mga batas na nagbibigay proteksyon para sa ating lahat. Dahil bilang tao, karapatan natin ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan.